Ang lungsod ng Malolos ang isa sa pinakamakasaysayang bayan sa lalawigan ng Bulacan. Kaya tara, bisitahin natin ang ilan sa mga importanteng lugar at gusali na naging bahagi ng ating kasaysayan. Mas malayo ang iikutan natin pag Pulilan, pero pag gusto nyo pag pauwi, Pulilan tayo. Kabisado mo ba sa Pulilan? Yun yung sa ano, di ba? Nakakonekta sa expressway. O kaya nga. 2021 pa ang una at huling beses kong pedal dito sa Kapitolyo. Sa Pampanga pa ako dati dumaan at umikot pa sa DRT pa uwi. Pero ngayon sa mas malapit na ruta tayo dadaan. Grabe yung mga hukay dito sa ano, no? Talaga. Pag hindi mo kabisado, mula sa San Miguel ay dadaan kami sa mga bayan ng San Ildefonso, San Rafael, Baliwag, Pulilan, Plaridel papunta sa mga destinasyon namin sa Malolos City. Pagpasok ng Baliwag, dito na namin experience ang lubakan sa Bulacan. Medyo hindi maayos ang mga kalsada dito. Ang aming first stop dito sa flyover ng Baliwag. Water break ng sandali. Anong oras na? 6:25. Okay, 6:25. Flyover ng Baliwag.
From crossing ng Plaridel, mahaba-haba din itong daan na papunta sa Malolos at medyo traffic. "7:20 AM nang makarating kami sa aming first destination, ang Our Lady of Mount Carmel Parish o mas kilala bilang Baraswain Church. Sino ba ang hindi makakakilala sa gusaling ito na dating nasa 10 pisong papel? Dito sa simbahan na to ginanap ang First Philippine Congress o ang Malolos Congress. At dahil sa importanteng yugto na naganap dito sa simbahang ito ay itineklara na isang pambansang dambana. At itong puno ng Nara na to, ito din yung puno sa 10 piso. Na-damage ito noong 2020 dahil sa bagyong Ulysses. Pero ngayon, lumago na ang mga bagong sanga at patuloy pa ding nakikibaka sa nagpabagong panahon. Few hundred meters from Baraswain Church, makikita natin ang minor basilica ng Immaculate Conception o kilala din bilang Malolos Cathedral. Isa din itong makasaysayang gusali na ginamit bilang presidential palace para sa unang republika. Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, ipinag-utos ni Aguinaldo kay Antonio Luna na sunugin ang simbahan bilang isang military strategy. Kung sa Baraswain ay may puno ng Nara, nasa harapan naman ng Malolos Cathedral makikita ang Kalayaan Tree na lagpas 100 taon na din ang edad. Isa itong puno ng CR o Yellow Flame Tree, isang Philippine native tree na naging piping saksi sa ilan sa mga importanteng kaganapan sa ating kasaysayan. Ang puno ng Nara sa Baraswain ay nasira ng bagyo. Itong puno naman ng Kalayaan ay nadamay ng sunugin ng katedral, pero himalang nabuhay at heto, patuloy pa ding nagmamasid sa kasalukuyang panahon. May iba pang historical buildings dito sa Malolos. Nasa harapan ng Malolos Cathedral ang lumang City Hall. At dito sa kanto ng Paseo del Congreso Street, makikita naman ang Museo ng Kasaysayang Pampulitika ng Pilipinas. At pupunta na tayo ngayon sa ating third destination, ang Provincial Capitol Building. Sa harapan ng Provincial Capitol ay may dalawang kanyo na ginamit noong panahon ng digmaan. Mayroon din ditong rebulto ni Plaridel, si Marcelo H. del Pilar, ang isa sa mga leader ng propaganda movement. At sa likuran naman niya ay mayroon ding rebulto ng kanyang pamangkin, ang Agila, ang batang general, si Gregorio del Pilar. Mga dakilang bayani na isinilang dito sa lalawigan ng Bulacan. Hindi kalayuan sa Provincial Capitol, nakatayo ang City Hall ng Malolos, isang bago at modernong gusali. Sa harapan nito ay may rebulto ng isang less-known hero ng Bulacan, si General Isidoro Torres, na dito mismo sa Malolos ipinanganak.
Okay, lunch muna. Ay, lunch tuloy. Breakfast! Lechon! At pagkatapos naming mag-ikot-ikot ay kumain na kami bago umuwi. Parehong ruta lang din naman ang aming dadaanan. Mahaba-habang pedal din to papunta sa makasaysayang lungsod ng Malolos. At ngayon, uuwi na kami sa aming bayan na hitik din sa kasaysayan, ang bayan ng San Miguel.